maliban sa lupa. Pakinggan nga natin ang acting panayam na ito sa manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration na si Engineer Wilhelm S. Chanco mula sa Command Center ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po, Engineer Chanco. Good morning. Good morning, Engineer Chanco. Kumusta po kayo? Good morning po, magandang umaga po, Sir Kiko, at sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Kakiko na lang po, Engineer Chanco, dahil itong ating palatuntunin, Go Agri Plus. Nasa command center kayo ngayon dyan, sa National Irrigation. Yes po. Sige nga, mamaya ipan nyo nga yung camera. At, ano nga ba ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng command center dyan sa National Irrigation Administration? Ang pangunahing layunin po ng ating command center ay para ma-supervise ang kalagayan ng ating mga major dams, particular po yung Magat at Pantabangan. Ito po ay alinsunod sa ating protocols, gaya ng pagiging pinaka-overall supervisory unit ng ating mga dams at irrigation facilities. May sinusunod din po kaming mga protocols, kabilang po dyan yung ating dam discharge protocols, kung saan nagbibigay kami ng pangunang babala sa pamamagitan ng ating mga warning system sa mga affected areas bago pa man po kami magpakawala ng tubig kung kinakailangan. Ito po ay tuwing may weather disturbance tayo. Ito po yung tinatawag nating preemptive controlled release ng tubig. Bago pa po dumating yung ating bagyo, ay nakakapagbigay na kami ng warning sa ating mga kababayan. Ayun po. Preemptive release ng tubig. Yan ang mahalaga. Controlled para, po yun, sir. Controlled. Oo. Dahil, at saka yung controlled, the release of water mula doon sa mga dam. Paano Yes nyo? po. Okay. Ano nga ba ang mga halagang datos na nakukuha dyan po sa command center sa pagmamonitor ninyo mga dams at operations ng iba pang irrigation systems? Nabanggit nyo na meron yung release, controlled release, at saka yung containment, of course, at monitoring anong situation. Sige nga, dagdagan nyo nga yung impormasyon na yan, Engineer Chanco. Sir, Kiko, ito po yung ating mga water elevation at saka yung reservoir levels ng ating dams. Yung inflow o yung pumapasok na tubig sa ating mga dams at yung outflow yung ating nire-release. Yung status ng ating mga irrigation canals at pumping stations, real-time weather data at rainfall monitoring, water allocation, distribution schedules, operational status ng ating mga irrigation system sa iba't ibang region, ang volume o dami ng tubig para makita namin kung may sapat pang tubig para sa irigasyon at para sa power generation components nito. Makikita rin po dito yung pag-open ng ating mga gates, kung ilang metro yung nakabukas dito. At yung ating advanced weather forecast system na satellite-based weather intelligence, yung Tomorrow.io po. Ito po yung nakakapagbigay ng accurate o napapanahong informasyon tungkol sa panahon, ulan at iba pang kondisyon na maaring makaapekto sa irigasyon at produksyon ng agrikultura. Mahalaga yung mga binabanggit mong yan, lalo yung mga datos na nakukuha ninyo. No? Pero gaano ka-secure ang mga datos na yan na ito ay tanging nandyan lamang sa command center at ito ay nalalaman ng ating mga kababayan kung kinakailangan, Engineer Chanco? Tinitiyak po ng NIA na ang security na at accuracy ng ating mga data sa pamamagitan ng kombinasyong mahigpit na cybersecurity measures at regular validation ng mga information na nakukuha natin sa field. Ang lahat po ng datos ay nakukuha at pinoproseso ng NIA Command Center, kabilang ang mga impormasyon mula sa NIA Weather Forecast System at AgroScout. Ito po ay nakasecure sa ating data center dito sa central office. Ito po ay pinangangasiwaan ng ating mga IT personnel. Bawat server po ay protektado ng iba't ibang security tools tulad ng firewall, endpoint o antivirus protection, at network detection and response systems. Upang maiwasan po natin dito yung cyber threats at yung nga po yung unauthorized access. Mayroon din po tayong access control mechanisms, user authentication protocols at regular data backup procedures upang mapanatili natin yung integrity
at yung confidentiality at availability ng ating mga data. Napaka-high-tech pala ng binabanggit mo yan. Ngayon lang, I'm sure ngayon lang ito nalalaman ng ating mga kababayan at mabuti naman na isi-share nyo ang impormasyon na yan sa akin at sa mga tagapakinig natin ngayon on a national broadcast at worldwide broadcast dito sa Go Agri Plus, Engineer Chanco. Ngayon, paano nakikinabang naman ng mga magsasaka natin sa mga impormasyon na nakukuha dyan sa National Irrigation Command Center na yan, Engineer Chanco? Kakiko, sa pamamagitan po ng real-time monitoring at weather forecasting natin, nakakapagbigay po tayo ng tamang informasyon Opo. sa ating mga magsasaka. Nagiging maayos po yung kanilang pagpaplano sa irigasyon. So malaki po ang nagiging tulong nito kung sa nababawasan yung panganib sa pagtatanim. Of course, yung pag may mga bagyo, nakakapagpadala po kami ng SMS sa kanila para ma-warningan sila kung kailangan na nilang anihin yung kanilang pananim para makaiwas dun sa parating na bagyo. Oh, yan ang kinakailangang malaman ng ating mga kababayan. So, sa pamamagitan yan, kami ba dito sa, halimbawa, Go Agri Plus, halimbawa na may monitor kayo na kailangang pabatid sa mga magsasaka sa buong Pilipinas, pwede nyo bang ma-share sa amin yan at nang amin ding ma-share sa mga aming listeners na mga magsasaka, Engineer Chanco? Yes po. Pwede po. Salamat. Kami naman po laging open sa ating publiko para sa pagayong mga ganitong Sige. data ang kailangan nyo. Mabuti po yan. At maggawa tayo ng collaboration. Sabihin natin, discuss natin kay Administrator Eddie Guillen, habang meron kayong nare-receive na report o nakikita nyo sa inyong mga dyan sa command center ng mga datos at mga impormasyon, pwede na nating i-share sa mga magsasaka. At saka lalong-lalo na yung mga dry wetting program ni Administrator Guillen. Tapos kung kailan paano mapangalagaan ang mga tinanim ng mga magsasaka doon sa halimbawa sumosobra na ang tubig at kailangan alalayan. Ano po, Engineer Chanco? Opo. Maaari po yun, Kakiko. Handa po kami tumulong kung ano yung maibibigay naming tulong para sa mga kababayan. Nandito lang naman po yung ating NIA at yung command center. Alam ko pinag-uusapan natin yung high technology system nyo dyan, pero merong mga tanong na nare-receive namin ngayon dito sa ating usapan. Kumusta nga daw po ba yung mga solar-powered irrigation projects? Monitor din nyo dyan yung mga movement, halimbawa, kontrolado din ba sa, ibig sabihin nakikita ng command center nyo yan, Engineer Chanco? Yes, Kiko. Gamit po yung ating AgroScout. Real-time po na monitor natin yung ating mga bagong solar projects po. Very good, very good. So, ibig sabihin, ano yung binabinggan, yung makabagong teknolohiya o inobasyon na may pagmamalaki ng NIA dyan sa NIA Command Center sa kasalukuyan. May binanggit kayo, yung technologies ngayon. I-share nyo nga, Engineer Chanco, please. Isa po dito yung ating yung Tomorrow IO, yung ating advanced weather forecast system. Okay. Ito po ay satellite base ang ginagamit. And then kasama po dito yung ating AgroScout. Okay. Yung sa solar monitoring. And then yung real-time monitoring systems po na ginagamit natin para sa mga pagkuha ng mga data mula sa ating mga dams, irrigation systems at mga ipapang facilities. Meron din po tayo dito yung Geographic Information System para sa mapping. CCTV monitoring network po para tuloy-tuloy pagbabantay natin sa ating mga dams at saka sa ating mga pumping station. At saka digital dashboards po na para sa mabilis at komprehensibong pagsusuri ng ating mga operational data upang masuportahan po yung ating decision making. Very good. Nako, napakagandang mapakinggan, high technology. Pwede ba tayo mag part 2
o mag-part 3 dahil pagka i-collab natin itong program Go Agri Plus at yung halimbawa natanggap na yung impormasyon, kailangang siguro maipaalam na natin kaagad sa mga magsasaka yung mga impormasyon na yan na matapos itong inyong ma-validate at mga impormasyon na yan, Engineer Chanco. Okay ba sa inyo yon? Opo, Kiko, ayos po yun. Mas okay nga po kung makakapunta kayo dito mismo sa ating command sige, center sige nga. para makita nyo talaga yung ating technology dito. Naku, salamat. Sige po, akin pong aanyayahan din ng mga kasamahan ko rito na magtungo para makita natin. Tapos ma-set up yung katulad niyan, the early warning broadcast system na po pwede na makasama ang inyong command center at ang mga radio station sa buong Pilipinas dito sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas at saka itong Go Agri Plus. Yan, Engineer Chanco, discuss natin kay Administrator Eddie Galian. Mayroon po kayong mensahe sa ating mga magsasaka, mga tagapakinig ngayon at taga-subaybay. Go ahead, Engineer Chanco. Unang-una po, magpapasalamat kami sa inyong programa, Kiko, at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para maipakita o kahit man lang sa radyo yung mga ginagawa dito sa NIA Command Center, yung aming mga naitutulong sa ating mga magsasaka. Umasa po yung ating mga magsasaka at saka yung ating mga kababayan na ang NIA at ang Command Center laging handa para magbigay tulong. Lalo na po pagka meron tayong mga kalamidad o weather disturbance. Maasahan niyo po na maaga kaming magbibigay ng warning para po hindi makapinsala masyado yung ating parating na bagyo. Very good. Oo. Sana po tuloy-tuloy niyo yung inyong programa at napakalaking bagay po na nakakapagbigay tayo ng makabuluhan at tamang balita. Kayo po yung mga nagdadala ng positive news sa ating bansa. Maraming Yan. salamat po. Tama po. Salamat din po sa inyong mga tiwala. Tayo po radyo na at saka meron po tayong napapanood mula sa mga social media platform. At syempre, meron din tayong Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox TV. Maliban sa AM, FM at sa maraming, lalong-lalong ngayon, pinakikinggan tayo doon sa Muñoz 90.1 FM sa Nueva Ecija ngayon at yung ipapa nating FM station dyan sa Tuguegarao at sa ating mga iba pang mga himpilan dito ng Radyo Pilipinas. Alright, thank you at sana yun nga, akin pong kakasapin ng mga kasamahan ko upang aming mapuntahan, mabisita ang inyong command center. Good morning sa inyo dyan sa command center, Engineer Wilhelm Chanco. Salamat po ng marami sa inyo and God bless. Maraming salamat po at magandang umaga po muli, Kiko. Alright, thank you.